Bismillah, mga kapatid, ngayon itong Surah Al-Ahqaf, Surah 46, verse 9 sa Quran, ay palagi nilang binabato sa mga Muslim diyan sa social media at nagtatawanan yung mga kafir. Dahil nandoon mababasa sa English translation. Dito naman talaga mababasa sa Sahih International Translation in English. Say, Allah saying to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, say, I am not something original. I am, or sa other translation, I am not original. Okay? Among the messengers. Nor do I know what will be done with me or with you. I only follow what which is revealed to me, and I am not but a clear warner. Dito muna tayo sa salitang original. So, sila dito ay talagang mga kafir, yung mga non-Muslim, ay hindi original, I'm not original, meaning peke, kasi hindi original. Okay? Actually, sa Arabic ito, galing sa bid'an. Something not new. So, tingnan natin ng ibang translation. Tingnan natin ng ibang translation. Kasi maraming translators. Dito si Dr. Shahnaz Shaikh, translation niya, sinabi dito, say, not I am a new one among the messengers, and not I know what will be done with me, and not with you, and not with you. Not I follow but what is revealed to me, and not I am but a warner. Clear. Okay? Yan. Nawala ditong salitang original. Sinasabi lang dito new instead of original. Dito naman kay Muhammad Asad. Kay Muhammad Asad, sinabi dito, say, I am not the first of God's apostles, and like all of them, I do not know what will be done with me or with you, for I am nothing but plain warner. Okay? Dito tayo kay Pictol. Say, itong Pictol, ang istorya nito, British convert ito eh. Say, I am not new thing among the messengers. I am not a new thing among the messengers. Nor know I what will be done with me or with you. I do but follow which is inspired in me, and I am but a plain warner. Yusuf Ali, say, I am no bringer of new fangled doctrine among the messengers, nor do I know what will be done with me or with you. I follow but that which is revealed to me by inspiration. I am but a warner open clear. Okay, mga kapatid? Dito, isa-isa ko muna itong salitang original. Okay? Kasi pag sinabing original, kasi focus sila itong salitang original eh. Kasi ang opposite daw, peke. Si Muhammad, nandoon mismo sa Quran ninyo eh. I am not original, meaning peke siya. Sandali mga kapatid. Kung nagdala ka ng pera, supposing pera, no? Anong original? 1,000 nga pera. Pag mayroong magsabi, hindi ito original ang daladala mo, directly, ang tamang salita sa English, fake. Kasi sinabi niya, hindi original ito Fake. Ang opposite niyan, fake. Peke or hindi totoo. Pero when it comes to the writings, the scriptures about the writings, the old writings, pag sinasabi, this is not original. This is not original. Hindi ka mag-isip kung Kristiyano ka, you will not think peke. Why?
Because all the Bible today are not originals. All the Bible, English, Tagalog, Bicolano, Spanish, German, all these Bibles are not originals. And even the existing, you say Greek, even the Hebrew, no more original. Pag sinasabi mong no more original in the book of the Jewish people, the Hebrew Bible, no original at all, does it mean that the existing is fake? Like for instance, the Greek today, which the New Testament originated, there is no original Greek. What are the Greek existing today? Are copy of the copies. The original, no more. But if you ask about the Quran, the existing Quran original during the time of Uthman, nandun sa Istanbul. So when you say, this is not original, when it comes to the scripture, you cannot say fake. You can say, the answer is copy. Sa pera, pag sinabi mo nga ito hindi original, meaning fake yung perang dala-dala mo. Pero kung pag sa Bible, pag sinabi ngayon, naghawa ka ng Bible, sabihin ko, hindi yan original eh. Does it mean fake? No, hindi. Meaning there is something fishy. Pag-translate, sa salin-salin, maybe there is wrong, etc. So, but you will not think this is fake. When it comes also sa salitang original, not original, anong ibig sabihin? Diretsuhin na lang natin kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin nga hindi siya ang pinakauna. Hindi siya original, hindi siya pinakaunang messenger. In fact, sa mga Muslim, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last and final messenger. Sinasabi dito very clear, not I am new among the messengers. Sinabi dito, okay, kay Muhammad naman, kay Muhammad Asad say, I am not but the first apostles, messengers apostle. Hindi siya ang una, ang ibig sabihin. Pag sinasabi na original, ang ibig sabihin, hindi siya ang unang mensahero, o unang apostol na pinadala ng Allah. Maraming nauna sa kanya. Yan ang ibig sabihin ng original. Adam was the original man. Yes. But we are the original man? No. We are not original man. The original, meaning in the beginning, si Adam. Does it mean fake tayo? We are fake human being? Because we are not the original. Who is the original human being? The original is sa Adam. Ikaw, ako, fake human being? Hindi. Pag sinabi dito nga, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not an original messenger among the messengers, ang ibig sabihin, hindi siya ang pinakauna. Yun ang ibig sabihin. And marami ditong translation na binigay ko sa inyo, like Muhammad Asad, sinabi, I am not the first of the apostles. I am not the first of the apostles. Maraming pang-apostol. Dito naman tayo sinasabi, I do not know what will be done with me or with you, for I am nothing but a plain warner. Una, sabi nila ang warner, ano ba? Sa ibang translation, I only knew about what revealed or inspired to me. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya arrogante, hindi siya proud, na sinabi niya, alam ko ang lahat. Alam ko ang lahat. Wala, hindi niya kailanman sinabi yan. I am only a plain warner. Nang ibig sabihin, he will speak according to what he heard. Hindi siya magsalita sa kanyang sarili. Of course, hindi niya alam ang mga hidden things, ang mga bagay, maraming bagay na hindi niya alam. Ang mga bagay na hindi niya nakikita, hindi niya alam. Sa kapanahonan niya. Well, may weather bureau ba? Ngayon, mga weather bureau magsasalita 2 weeks or say 1 month before, mayroong magsabi nga darating ang sakuna, darating ang bagyo. Sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala. Ngayon mayroon pa nilang mga modern science na tayo ngayon, pero hindi pa nila ma-identify ngayon ang warning sa lindol, kung may lindol o wala. Walang pang isang
scientifico, naka-imbento, naka-discover, kailan na mangyayari ang lindol? Wala pa. Pero yung cancer mo, mamatay ka na ilang buwan, ay mayroon na. Mayroon na makadiscover niyan. Nang ibig sabihin, pag sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ko alam, bakit? Kasi iniisip niyo kaagad, paraiso eh. Impyerno kaagad siya. Pag sinasabi, hindi ko alam ang future, ang iniisip ninyo siya impyerno. Hindi yan ang iniisip namin ni mga Muslim eh. Maskin sa tafsir, hindi yan ang iniisip na ganun. Pag sinasabi niyang hindi ko alam ang aking sarili, nang ibig sabihin niya, ang Allah lamang nakakaalam sa kanyang sarili. Kasi kung alam niya bukas or next year, hindi na siya propeta. God na siya. Dahil ang mga propeta, makakakaalam lang kung sasabihin sa kanila ng Allah. Ganito, ganyan. Pero kung isang propeta sabihin niya, alam ko 10 years from now, alam ko bukas, alam ko next day, hindi yan propeta. Diyos na yan. So, kahit nga si Kristo, tinatanong eh. Sabi niyo, alam ni Kristo lahat, pero basahin ninyo ang Marcos. Sabi niya, hindi ko alam. Tinanong siya, kailan ka babalik? Sinabi niya, on that day, no one knows. Even the Son, the angels in heaven, hindi niya alam. Only the Father. Kahit si Kristo eh. Hindi niya alam. So mga kapatid, kung bago kayo mag-comment, tawa-tawa, muna kayo, magtatanong kayo mo sa mga Muslim para hindi kayo maging kulukoy, Nang ibig sabihin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya alam ang mga hidden things. Alam lang niya kung ito revealed sa kanya. Revealed sa kanya. Sinabihan siya, ito mangyayari, impyerno ka, or sabihin niya, paraiso ka. Actually, nandyan sa Quran, ay tayo. Sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, sa mga companion niya, do you know a person who will go to paradise? Who will enter paradise and who will enter hellfire? Do you know? Sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, Allah knows and you only. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga taong papunta sa impyerno ay mabigat sa kanila ang paggawa ng mabuti, utos ng Panginoon. Mabigat sa kanila. Pero ang mga taong pupunta sa paraiso, yung mga taong hindi mabibigat sa kanila pagtupad, pagsunod sa mga utos ni Allah. Ang ibig sabihin, ang tao, you and me, we can identify this person going to hell to paradise. Maraming tao ngayon, nagsasabi siya, ako'y going to paradise. Pero ang ginagawa, malayo naman sa katotohanan. So yun po mga kapatid, alhamdulillah. Tandaan natin dito na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakakaalam lang siya sa mga bagay revealed ng Allah patungo sa kanya. At yung sabihin na itong hindi siya original, nang ibig sabihin yan, hindi siya ang unang propeta nga nagbigay ng warning sa mga tao. Sabi niya, I am only a plain warner. Hindi siya Diyos ang ibig sabihin. Maraming salamat mga kapatid sa inyong panonood. Please share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.